Radyo mo ang radyo ko, saan man ako tumungo. Ikaw lang ang kasama ko, o radyo ko. Makinig, makitaw at makipiesta, makisama sa radyo pinakamasaya. Sa balita, mapagchika, all around, basta kasama sila. Yeah. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo nyo. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo nyo. Dito sa RPW Radio Station 99.3, kasama mo kami, mababalita, chika, at marami pang iba. Kaya ano pang inaantay mo? Dito na! Makinig na! RPW Radio Station 99.3, kung saan dito ay masaya. Radyo mo ang radyo ko, saan man ako tumungo. Ikaw lagi kasama ko. Radyo ko, radyo ko. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo mo. Everybody now! RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo mo. Radyo, 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 ay. Radyo, 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 ay. Radyo, 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 ay. Kami po ang inyong mga kaibigan noon, ngayon at sa mahaba pang panahon. Saan man tayo dalhin ng paghayo, mananatiling tapat at totoo para sa mas malawak na paghahatid ng kwento. Ang oras, 57 minuto makalipas ang ika-10 ng gabi. Na ipinahayag sa programang ito ay nagmula lamang sa mga hosts at panauhin. Ito ay hindi kumakatawan sa opinyon ng himpilan o pamunuan ng network. Gusto niyo ba mga kwentong seryoso? Ulat o sikero? Bakilo, edit kero, halin at makisama sa Rated K. Ayan, magandang gabi mga kaibigan sa buong digital community. Hello, hello! Ayan, magandang gabi sa oras natin, 10:58. Ay, nagulat kayo ah. Parang medyo late ngayong gabi. Ayan, pagpasensya nyo na because meron lang tayong mga some adjustments na naganap. But ayun, tuloy pa rin ang ating usapan ngayong gabi. Dahil nasa Pilipinas siya ngayon. Anyways, ayan, mag-hello-hello muna tayo sa comment section. Ayan, hello KK. Ayan, eto na, wait lang. Kalma ka lang dyan. Ayan na. Ayan, nag-highlight na sila dyan. Ayan, hello kay DJ Chicks. Shoutout sa iyo. Ayan, para mas marami pa ang alam mo yun, makasagap ng ating mga kaganapan, mga usapan natin ngayong gabi. I-share nyo na yan, di ba? It's still a fresh start pa rin kasi on our 4th day, ume-ere pa rin tayo dito sa RRS 99.3. Ayan. Asa na ang mga tao? Mukhang mga nagpahinga ang mga tao ngayon kasi no mga nakaraan, sobra talaga ang energy, no? Siguro mga mga maya-maya pa, no? Ang mga oras. Kasi yung mga ganon, di ba? Na yung mga pang graveyard, ganon. So, eto na nga, ipakikilala ko na nga siya. So,
wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's welcome here on the program ang nag-iisang DJ Kageyama. Ayan, hello. Hello, Carol. Hello, everyone. Good evening. Ayan. How's the day? Kakabalik ko lang ng Pinas eh. Sorry. Oo, kasi kinonfirm pa talaga namin kung makakadalo ka ngayong gabi. Anyways, ayan. Isa din pala sa mga factors natin, 'di ba? Kaya tayo nagpasya na magpa-late night ngayong gabi ay dahil nga sa mga lakad natin. Definitely. Ayan, kamusta naman ang mga ganap natin ngayong araw? Busy lang sa work. Yun lang naman pinagkakabalan. Ayan. Pero all goods naman tayo. Yung aura ngayon, kahit mainit. Grabe yung init. Ilan na ba yung heat index Diba? natin ngayon? Sobrang sakit niya sa nakakapaso siya ng balat. Ayan. Anyways, ayun, mas paiinitin din natin yung gabi natin sa dami ng mga malalaman natin. No? Una na dyan, syempre ang laging tanong ko sa ating mga kaibigan na naupo dito, first, sino nga ba? Ayan, si Kageyama. Oh. Grabe. Oy, Lalo hindi naman ba yun halatang agad. hindi ba halatang kinakabahan ako? Parang, i-ano nyo i-replay nyo yung mga past live. Hindi ako ganito. Ba't ka Daman nyo kinakabahan? may pressure, guys. Ayun. So, sino ka nga ba? Yan ang tanong Sino ba ng ako? ating, Sino ba ako? Short introduction lang naman to, di ba? Hindi naman rin Hindi naman. Like, parang konting facts about you, ganyan. So, Okay. mga pinagkakaabalaan natin, lalo na dito sa digital community, di ba? So, I am DJ Kageyama. I'm from here also, RPW radio station 99.3. I am a DJ, of course. Yun lang naman ata ang pinagkakabalaan ko ngayon sa digital world. Yung Yeah. mga As of now. first, yung mga first, years or months mo dito, making it Kageyama, di ba? Bakit nga ba Kageyama? I know Kageyama, yung the character, pero bakit? Yeah. Doon ba siya galing? Actually, dun talaga siya galing. Kasi Okay. yun talaga yung una kong mukha. Yun yung ginagamit ko before. Yeah. Bakit siya? Parang kinonect ko lang din sa usual personality. Medyo may pagkamasungit daw. Ganun. Totoo naman ba? Parang di naman. Oo. Pero yung syempre, your stage name, Kageyama, yung Altair, saan siya nanggaling? Parang sobrang tagal ko na rin gamit yung Altair na name before. Parang way back, parang nasa writing hood pa na parang brother. Puro guy, ganun. So may meaning ba Hanggang- siya, ganun? Or Altair lang? Wala talaga siya meaning. Actually, nakuha ko siya fun fact, nakuha ko lang talaga siya sa isang singer. Parang contestant siya dati. Tapos nakuha ko dun. And then sige, parang very unique siya in a way. So, yun yung ginamit ko. Lad. Like parang, as for may mga mutuals yan, mga kakilala ko. Wala talaga. Isa lang. Ikaw lang kilala ko, Altair. So, ayan, very unique nga siya. Parang yan ata gine-gatekeep mong, di ba mahilig ka sa mga ganyan, mga gatekeeps na mga, alam mo yun, yung mga low-key lang na mga, kahit kunyari sa mga bands, di ba, like, you're a fan of that. Na parang, Yeah. Yeah. di ba? Paano nalaman? Uy, sinasabi mo Sabi ko kaya yun? sa amin yan. Ay, nasabi ko wala yun. Oo, di ba? Okay. Nasabi mo, yung COJ, di ba, nung biglang nag-boom, parang, Yeah. I mean, hindi naman Yeah. siya masama, di ba? Pero,
Yung ano ba yung nararamdaman mo pag parang mas prefer mo talaga na parang onti lang kayo, like for instance sa mga fandom na ganyan. Oh. Feeling ko kasi very intimate moment kapag onti lang yung tao. Tapos parang nandun lang kayo sa parang room lang talaga. Kasi usually yung mga pinupuntahan ko na ganun is like parang nagre-rent lang sila ng mga cafe. And then dun sila tumutugtog. Oh, which is so good kasi nga after or kahit bago mag-start sila, parang nakaka-interact mo na rin sila, which is good. Bago mag-boom. Mm. Isa Yeah. din sa mga napansin ko sa'yo, parang you are fan of mga bands nga, music, ganyan. Kwentuhan mo naman kami kung paano ka na-introduce or nag-start sa sabihin na nating idolize or pagiging enthusiast pagdating sa musika. Actually dati, hindi naman talaga ako fan ng OPM. Parang more on mga classical music, yung mga hilig ko talaga. May siguro may pagka nerdy Oh type. my God. More like classical piano. You know that? Yung mga Ay, Mozart, yun talaga yung mga tugtugan ko dati, mga way back Sila senior high Mozart? and start. Sila Mozart, yun. Papasok ng school, mga naka-earphone, mga ganun, di ba? Mga ganun na type. And then, what was the first song na parang yun yung feeling mo na eto yung nag-introduce sa'yo sa OPM? May mga times na parang nakaka-catch ka naman talaga minsan kapag may mga bagong labas, mga ganon. And then feeling ko more on, 'di ba, pag mag-isa ka, ganon, tapos nakikinig ka music or minsan pag malungkot ka din, mas naiintindihan mo yung lyrics, 'di ba? Pag ganon. So, mga ganon na type. Oo. And then siguro may TikTok na rin nung time na yun. Ang grabe, parang tanda ko naman. Pero yun, may TikTok na nun. Ayan May TikTok naman na nung time na yun. And then like, I got to see na parang may mga nagbabasking, tapos pinopost yun. Ganun. Sakto na parang malapit lang ako sa place. And then I tried to like stay there after my class. And then doon na nag-start. Na parang sumasama na ako sa mga intimate na band, gano'n. Mga live band. Pero parang napaisip ko na din ba na parang what if sumali din ako magbanda? Or nagkaroon ka na ba ng experience niyan in the first place na parang part ka ng band, ganyan? Yeah. Naging part ako ng band before. Pero that was junior high. I was a bassist that time. Diba? Mga Battle of the Bands, di ba? Yeah. Pero bassist ako nun. So, di ako kumakanta. Ganun. Sa instrument ka talaga mostly. More instrument. And then, nung, syempre tapos na yung junior high school, ganyan, paano ka nag-cope na parang, ayun nga, nawala ka nga dun sa band, then, paano mo pa rin nasa-satisfy yung sarili mo na into music pa rin, gano'n? May mga gigs pa rin ba na parang import, ganyan, rockets? I mean, pwedeng work, pwedeng for fun, gano'n. So, masama ka pa rin sa mga gano'n. No, siguro more on nag-focus talaga ako sa studies that time. Tsaka more on focus sa mga activities sa school. Since syempre mabait tayong mag-aaral. Yeah. Mabait na mag-aaral. Daming Oo. So more on talaga sobrang busy ko sa mga orgs, mga ganun. Ano yung mga competition, ibang mga competition, ganun. So kumbaga parang libangan mo lang din naman. So parang minsan nakikinig ka ng, hindi ko alam kung, yun sa mga YouTube, nakikinig ka ng mga nagbe-bass na sobrang lang. More on instrumental lang talaga ako yung time na yun. Yeah. Marami kasi na parang once na nabaling na yung attention nila sa ibang bagay, parang nakakaligtaan na nila yung mga iba pa nilang hobbies, no, na
naging magaling sila in the first place. Ikaw naman na-maintain mo siya as of now na kahit hindi na nga tulad ng dati na madalas, no? You still have time pa rin naman to do your hobbies na sa instrument ganyan and yun nga sa music. I think dumadaan talaga tayo sa point na parang hindi naman siya sa na gusto mong mawala or like parang nabaling na yung attention mo sa mga bagay-bagay. Pero in a way na parang well in my case nung college ako parang sobrang tanda ako na pero way back on my college days. Way back on my college days. Naabutan niyo ba yung online class Yung- nun or yung mga First Or the kami ng latter part? online class. Yeah. Ay, First year ko online class. Okay. Yeah. Okay. So, So mga ladder part na siya nung Yeah. mga parang pa face to face na okay, gets. oo. So, nung mga bandang, siguro post-pandemic, tapos na yung pandemic ng time na yun. Ganun. And then, parang, syempre, medyo sobrang busy na. Hindi ka na rin, parang I stopped doing live, gano'n. Ano pa ba? And then, parang, hindi na rin ako ata sa mga ibang, mga ginagawa ko, which is, in a way, parang, siguro, namatay din yung passion mo. Kasi nga, kailangan mong focus sa pag-aaral. Kasalanan to ng school ko, to be honest. Ay, joke lang. Biro lang. Nakalaya na kaya okay nang Pwede na. Babalik ako dito sa RP. So, you're into music. Nakasali ka sa mga music hood dito. Doon ka ba nagsimula? No? Sa pagsisimula mo bilang alter dyan sa account mo? No, Pops. Hindi, So, hindi ano ang here. starting point mo dito kung hindi siya music? Ang starting point ko dito is as a writer. Okay. Yeah. So, mahilig ka magsulat. Ano yung mga madalas mong isulat? Mahilig ako magsulat ng mga dagli. No. Ay, dagli! Mga dagli. Mga one-shot story na may mga twists. Ganon. Yeah. Paano ka na-hook nito? Like, nagbabasa ka ba before, ganyan? Or most tambay ka ng literary portfolio? Hindi. To be honest, lang siya. Kung sa mga activities lang sa school noong time na yun. Oo. Tapos parang sobrang ganda nung na ito. Yung form ng way of writing ng dagli. Hindi siya mahaba. Ayoko na mahaba. Gusto ko ng lang. One-shot story, may mga ganun. So, ayun, doon talaga na-hook. I remember, nung nahirapan ako, kasi yung parang sa literary portfolio namin last month, yung tulad na ginawa ko, parang mas better daw kung gawin dagli. Nahirapan ako siyang gawin dagli kasi nagkakatunog-tunog pa rin yung dulo. Oo. Ang hirap niyang i-transform. Kasi sa tula naman ng strength ko, dagli ang parang somehow, hindi ko masyadong gamay. Pero, ang pagkakaalam ko din gumagawa ka din ng tula. Ako, tula? Oo. Gumagawa ako tula. Nag-start yun after ng dagli. Parang nakagawa na din ako ng mga tula-tula. Kasi naging part ako ng isang writing hood. As far as I can remember, it's La Liga Escritores. It's a Filipino medium na writing hood. Yeah. Matagal din ng nilagi talaga. I mean, matagal ka din nag-stay dun sa hood na yon. Yes, matagal-tagal din. And then, paano ka na-introduce dito? Kay Papa Ball, sa station, ganyan, sa mga live stream. From writerhood to DJ. Yeah. May yung
common friend kasi namin nung ano ko dati, yung Pasco. Common friend ng Pasco. They've built a radio station back in nung 2018. And then parang nabanggit na nagre-radio broadcast ako before. So trinay nila ako na ipag-audition. And then when I get to audition, naman, nakapasok naman agad. Oh, thankfully. And then, ayun, doon na nag-start. Tapos parang hindi pa kami StreamYard noon, MixLR. Like, parang pinapa-download pa namin yung mga co-RPers na, download po kayo ng MixLR, ganito, ganyan, sabay-bayan niyo po kami doon, ganyan. Yeah, it's funny kasi, sakto lang. Kasi, kapag may mga pumapasok naman na, kasi ano na yun eh, di ba, medyo palapit na yun ng pandemic, gano'n. Or like, pero boom pa talaga yung mga RPers dati. So, oo. Parang hindi naman kami sobrang nahirapan nun. Ganon. Lumilipat talaga sila na app. Oo, as in, nagugulat niya ako, nagda-download talaga sila eh. Oo. Kasi knowing today, parang lahat ng convenience ibibigay mo na sa mga viewers mo. So, ganun pala noon. Yeah, totoo. At saka, dun pa lang, mahuhook mo na sila eh, kasi nag-download na sila eh. Diba? Hindi naman sila siguro yung type na magda-download tapos di-delete agad. Ganon. So, nandun na talaga. Naka-stop na talaga. So, ano naman So, ano mga pinag-uusapan nyo doon? Like, ganito na ba agad yung mga ideas? Ganyan yung mga programming? More on like, medyo mas pinadali. Kumbaga mga mga what if segment, bakit segment, mga ganun lang. Tapos mga, ano pa ba? And kasi yun eh, siyempre bato pa ako nun. So, bawal pa ako sa mga R18, mga ganun. So, may mga nakaganon. Kahit mo na yun, hindi ka naakyat sa kanila, di ba? Di pwede. Ayun. Then, nung parang na-institutionalize na siya later on, ano na yung parang nag-focus ka na program or saan ka nilagay? Usually nilalagay ako sa mga nagpapa-advise. Oh. Oo. More on mga nagpapa-advise, mga ganun. Doon ako nilagay since medyo di naman sa pagmamayabang pero medyo malawak yung kung mga hindi ka bias sa mga kwento. Parang ganun. So, doon na build up. So, ano yung feeling mo na parang, kasi, iba kasi yung, turnout ng mga listeners. I mean, kahit ngayon din naman, it's still a great, pero iba yung pick mo noon eh. Talagang yung mga message flooded. Ang daming story na kailangan mong basahin. Mga nagpapa-advise sa'yo. How do you handle that every night? Ewan ko, parang, nung time kasi na yun, bago pa lang sa akin eh. So, parang sobrang passionate mo sa mga bagay na yun. At saka bata ka pa eh. Kaya parang masaya ka pa sa ginagawa mo, ganun. So, wala. Out of passion siguro talaga. Hindi siya yung parang pinipressure mo yung sarili mo, how to handle it. Parang ganun. Yeah. Napagkakasya mo siya sa iisang gabi or parang nire-reserve mo naman yung iba? Yung mga ganun. Kung mga parang, okay lang ba to? Tinatanong naman yung mga yung mga nagme-message. Okay lang ba kung sa susunod na to? Ganyan. Okay naman. Nag-aabang naman sila eh. Yun yung masaya. Madami nag-aabang. Oo. Iba talaga yung feeling noon. Like, talagang gabi-gabi kang maiintriga sa mga sinesend nila. Ano yung madalas na na parang idinudulog sa'yo na problema or sinishare sa'yo na mga kwento noon? More on mga kwento talaga nila. More on love life talaga no? Ganun talaga siguro pag bata. Sorry. Ngayon ba? Iba na? Ngayon kasi parang syempre, transitioning na, di ba, yung ibang mga tao dito na from, working life, young adults, mga ganon. So, yung mga target listeners natin ngayon, mga
kung wala sa teens, gano'n, nasa mga young adult na, mga nagwo-work na, yung iba nga 30 na rin eh. Oo, parang nasa yung mga focus natin, mga crisis na midlife crisis. Oo. Mm. So from love story, kasi hindi kita naabutan, Mm. hindi kita naabutan sa love. Naabutan na kita for worship. So, paano yung Yeah. transition mo nun? Paano mo naman pinangunahan ang isang programa na sabihin natin religious spiritual program na i-ere? How possible it is? Kasi, syempre, alam mo naman, ang programming noong mga panahon na yon, di ba? Mas mabenta kapag mas intriga yung ano. So, paano nakisabay yung youth service noong mga panahon na yon? Ano yung naging magic niya? Siguro dahil on kung paano ko siya i-present sa mga listeners. Kasi, di ba nga, minsan kapag mga youth service or like mga worship thing, parang, ay, sobrang boring naman, parang ganun, di ba? Pero kasi once na like siguro on kung paano mo isulat at paano mo pabatid sa mga target listeners mo. For example, mga listeners mo is mga bata, mga teens, gano'n. So, ano nga ba yung mga problema ng mga teens? Ano nga ba yung mga kasalukuyan nilang tinatahak? Mga gano'n. So, doon mo sila i-hook at some point and then hindi mo siya masyadong papalalimin kasi nga minsan doon din sila nagiging ay boring naman nila ito, parang mga ganun. You need to like connect with their soul, connect with their hearts, kung ano yung gusto nila, ay ganun, kung ano yung pinagdadaanan nila, mga ganun na type. So, hindi siya literal na parang kayo, sasamba kayo. Kumbaga, like na lighter manner siya. Like, in connection lang siya sa scriptures, pero most of the time parang nag-aano lang kayo, parang babarkada talks ganon. Pero more on sa mga youth service, ganun naman kasi talaga. And then nagulat nga ako, there's some stations here na parang may mga solemn day na, may mga worship night, mga ganun. So, like, hindi ako nagalit eh. Kung parang nakakatuwa kasi like at some point na-introduce mo din sa RPs yung mga ganong segment. Ganun. Yeah. So, eto, dadagdag ko lang to. Ano yung naramdaman mo nung magkasunod lagi ang BL series at parang kasalanan to And then, kasalanan to kasi alam mo, na-realize ko dati, parang sinasabi ko na, wag pa kayong kung gusto niyo makinig sa, like, ginawa ko to? Inopen mo na kay Papa Bulyan doon. Taon-tawa ako. Pero, yeah. Hindi, usually kasi, di ba, dapat kapag mga R18 talaga, R18, dapat pinakadulo sila. Hindi ko lang din alam kung bakit tinatapat sa, sa araw ko. Hindi mo in-open kay Robs yan? Parang hindi ko na rin na-open kasi tuwan-tuwa sila sa mga ginagagawa nila. May requirements ba ang mga DJ bago makapasok dyan? I mean, makaakyat. May mga requirements. Nag-ano yan sila? Kasi di ba parang ikaw talagang tagapangalaga ng time slot na yan, ng programa na yan, sa'yo na yan. So, nasa yung control niyan, di ba? Kasi ako wala yung requirements ng sa akin? Siyempre. Ay, sa ano youth ba? Service, di ba? Ikaw yung requirements sa youth service? Oo. Wala naman. Minsan, pumupunta lang naman sila. Like, you just need to like, attend, Wala naman mga requirements, ganun. Kung parang, siguro ang requirements lang, sumagot ka sa mga tanong. Kasi naging biruan na namin noon na parang kailangan malinis ang puso mo kapag nagwaya. Ganun pala yun. Kasi sila Carl nakakaakyat, di ba? Knowing na Kaya shout out. Napapaakyat ko rin sila Papa Carl dati.
nagugulat ka ba sa kanila kapag syempre napapanood mo sila sa ibang programa natin tapos ayun, bigla sila sasama sa'yo, di ba? Oo. Hindi ko rin alam ba't sila pumunta. Siguro sa naglilinis. Joke lang. Naglilinis sa mga Nanonood kasalanan. man kayo. Yeah. And speaking of that, paano ka nga pala nakapasok sa RRS, di ba? Ikaw ang isa sa mga pinakamatatandang batch dito. Charot. Ay, grabe. Parang sinabi mo ang tanda ko. Ay, hindi. Second, kasi yung try yung natandaan. Paano ba? Siguro, after nung una kong station, ang nangyari kasi nun, syempre, iba-iba din kami ng mga age gap. So, tapos yung iba, and also the founder is on the other country. So, hindi na rin, Ay, so international. mas naging inactive. Okay. Yeah. And then sinaserve nyo nun international din? Or hindi naman? Hindi naman. More on sa RP lang talaga. Oh. I mean, international RP, sakop nyo, ganun? Or hindi naman? I am not sure, but may mga ilan kasi yung ibang DJs namin is from other countries also. Yeah. Tama, Streamer, di ba? Tama ba? No. The first one is RPW radio station also, but 102.1. Yeah. Okay. Yeah. So, hindi saan ko nakuha yun? Yung streamer, yun yung bago ko yun na yung mga kasigsagan na parang na-miss ko mag-live, gano'n. So, parang nag-attend or like... So nag-hiatus ka din? Yeah, kasi nga, ayun din. Nag-hiatus din yung iba namin mga kasama. So, Oo. Kasi, ang description ko lagi sa streamer, para siya lang mga, yung alam mo yung mga less talk, more music. Parang, really? mga high-end na radio station, kumbaga. Tapos sa mga ang audience sa mga pagmalagbagan, RRS. Okay. Actually, yung streamers, nung sumali ako dun, sobrang chaotic ng mismong pamamahala. Yun. Kasi since wala naman sila mga rules, wala din sila mga ganito, parang gusto lang nila mag-live, ganyan. And then I started to like... Mali impression ko. Mali. Okay. And pero then, during my time, naging systematic naman siya. Ganun. So, there are rules. Yeah, I did handle that. Bago ako makapasok sa RRS. Oo. Siyempre, shifting yan from, yung una mong station, streamer, RRS. Malaki ba yung naging adjustment mo dito? Or, carry lang naman, sakto lang? Sakto lang naman. Wala naman ako masyado naging adjustment. Since, parang, ewan ko, natuwa ata si Papa Bul sa akin, muna akong pasok So, so paano pa sistema nila nun? Siyempre, hindi pa namin alam yan. Ay, alala. Ay, joke lang. Siya na okay lang yan. There's a lot of meetings here before also. Up until now, di ba? There's a lot of meetings. Tapos parang sabihin nila na, ano lang gagawin natin? Like parang wala na masyadong nag-live pala nung pagkapasok ko. Ganon. So parang, since may mga time na nagso-solo live kasi ako bago ako mag-audition sa mga station, ganon. Nagso-solo live ako, and then I met this guy na parang Christian din. So, nag-live kami sa page niya, and then kalaunan, parang, why not na parang i-propose ko to kay Papa Bol, ganon. And then, agree naman siya na, ako mag-handle, ganon. So, shout out kay Brother Jai. Siya yung lagi kong kasama. Co-host din siya dito dati ng youth service. Yeah. Hanggang sa naging solo flight ka na lang mga panahon na yun. Oo, walang may gusto. Alam mo na kung nasan ang lahat. Walang may gusto talaga, swear.
Eto, andito ka pa ba nun? I mean, nakakapagbukas-bukas ka pa ba nun nung parang nag-open na ulit yung RS, pumasok na kami, ganyan. Nandun ka pa ba? Parang ano na rin nun, parang sabi ko nun, parang hindi ko kayang mag-live, ganon. Kaya ang ginagawa ko nun, parang more on mga ano lang, parang mga sa side na mga decisions, ganon. More, Mm. more on mga tagong ano na, Oo. mga prepare yung flow, mga ganon. Tapos check ko yung mga members, ganon. Kasi madalang lang kita makita noon. O Ako akong madalang na. inactive. Hindi, madalang na talaga. Minsan nakikita ko kayo. Yan, Oo, nasa call lagi. okay. Oo. And then, eto, curious din ako. Syempre, kasama ka ba namin nagsara nung March? March, Tama ba? Or I don't 2022? know. Hindi ko na din matandaan eh. 2022. Oo. Hindi ko na rin matandaan. Pero, Pero, yeah. Are you aware in like the quills, yung ano dati? Are you aware with that? Yeah, part din ako nun. Yes, kasi 'di ba Mm. parang ano din, you are into theater and VA din, 'di ba? Yes. Yeah, I do. Oo. And now, 'di ba? Okay, mamaya na 'yon. Eto, nung nawala tayo nung 2022. Andun ka ba noon? Like parang nabalitaan mo din siya? 2022, parang di Yung na ata ako nag-post si Papa masyadong Bal. active nun. Oh, yeah, nabalitaan ko yun. Oo. Nag-close. Ano ba? Nag-chat ka kay Papa Bal? Di naman. Ano ba? Kumbaga, you let it na lang. You let it happen na lang din nun. Hindi, nagkita din nata kami papabal nun. 2022 ba yun? 2020. March Nakalimutan ko na. ata siya nawala. Then, Hindi na ata kami kita. Okay. Yeah. Kasi, ang pinaka parang closest and most of the time na interaction natin, nung 2022 around June na nagbi-build na ulit tayo. Oo. Ayun. So, kaya iniisip ko kanina pa kung nakasama ka ba namin bago magsara. Parang nabalitaan ko na lang din yun. Kasi, busy talaga. Oo. Kasalanan to ng, Ay, natatandaan ko pa yun, yung blue mo na laptop. Di ba? So, eto na. Andito na tayo. Parang as time goes by, yung mga dating mga sisiw lang, no? Nakakasama niyo na kami ngayon sa mga ganito-ganitong bagay. Ano naman yung parang naging discovery mo noon na, ito, may mga gano'n ka man thinking na, ito pala sila DJ Art, ganyan pala siya. Kasi sobrang tahimik namin dati, di ba? Si DJ Art? Si DJ Art kasi, parang naging part ng ibang station, di ba? So, and nag-ano na din kayo, di ba? Nag-act na din kayo. Nagkaroon na din kayo act prior yeah, we do. Well. Oo. Pero prior to that, parang kinuha din ako nung founder nila para i-train sila sa station nila. Ooh. Sa acting. Voice acting. Oo. So in general, ito, hindi mo makakalain na ganito kami kabarkas. Kami nila card na magkakasabay kami. Yeah. Eto na. Since na-open na natin yung mga theater, yung mga acts na ganyan, balita ako, wow, ganda na natawid mo yun. Balita ako, laman ka din ng mga press con nung mga early days mo. Grabe naman sa early days. Press con? Oo, di ba? Oo. Why? What do you mean? Like, what do you mean na press con? Okay. Anong kwentong press con mo? Alam ko lahat tayo mga kwentong press con, di ba? Paano siya nag-start? Ano ba doon? Journalism? Ito ba yun?
Oo, yung Jorn, yung Broad, di Okay, ba? okay. Ano ka Mm. naging interested sa pagiging campus prod and journalist? Okay. So, start yun, parang pa-end ata yun na yung grade 9. And then, parang naghanap sila ng mga bagong photojournalist, ganun. And then, sinama nila kami sa mga seminars, ganun. Seminars sa mga photographers, yung galing sa mga TV5, mga ganun. And then, doon na ako nag-start. English ka Training and talaga all. since then. Oo, kasi bulol ako sa Tagalog. Sayang pa naman, Oo. ilalagay pa naman natin. Di ba, magbabalita ang charing. Sorry, hindi ko talaga kaya. Sinubukan ko, pero hindi talaga. Babaluktot yung dila ko sa Tagalog. Anong position mo doon? Anchor, sports presenter, news Mm, presenter? news presenter ako. Oh. Yeah. Pero nag-start ako as photojournalist talaga ako. And then, as photojournalist, naging managing editor ng paper. Ay, man, Ganun. And Naging then, EIC? hindi, naging EIC. EIC yung best friend ko. Best friend ko yung Oo. EIC. Ayun. So, danas nyo din ng mga kinalalagyan ng mga ng mga pub, like yung funds, ganyan, yung parang vigilance, no? Kung lalo na kapag ang tatapat, ang makakalaban nyo yung taas. Hindi naman namin masyadong na-feel yun kasi nga, yung school paper advisor namin is naging acting principal ng school. So, yeah. Okay. Oo. Kumbaga, sana Di ba? Sarap ng buhay. Hindi nagbabacklash lagi kapag may mga mga nire-release na Nadala mo siya nung nag-college ka na? May mga ilan na kumukuha sa mga orgs, gano'n. Pero nag-stop kasi talaga ako. Like, parang mga ilang orgs na lang mga sinalihan ko ng time na yun. Gano'n. Gusto ko sana sumali sa Cardinal, ano ba yun? Yung mga nag-radio road. Cardinal Radio sa school namin. Kaso, hindi ko siya napagpatuloy kasi ayun, sobrang busy. Kasalanan nyo to. Ay, Pero yung yung pagiging kasi may scenario minsan na parang ilalaban na to. So kailangan mo kang mamili kung magra-write ka ba, mag-photojourn ka ba, or mag-broad ka. May mga gano'n na parang ang dami nilang role. Na may instances ka ba na kailangan mo mamili ng ilalaban mong entry? Sa dalawa, sa tatlo. Yung sa yung sa photojourn kasi, parang wala naman masyado naging issue nun kasi nga hindi sabay yung radio broad sa photojournalist. Pwede sa inyo yun? Yeah. Kasi sa amin, bawal sa listahan, makakaloka. Okay. Ay, bawal ba? Ang alam ko, ang bawal kapag nag-produce ng dyaryo. Yun. Okay. Kasi sabay yun ng radio broadcasting tsaka yung pagpapublish. Parang biglaan na pag-publish, parang doon mismo bubuo. Mga raw, articles. Tapos buong dyaryo. Doon ata ako hindi nakasali. Kasi, nandun ka sa isa. Okay. Oo. Pero first time ko yun. And how was it? Grabe. Alam mo experience na na sobrang kinakabahan ka. Like, binigyan yung article, di ba? Nakagawa ka ng sarili mong ng balita, sarili mong balita. Lahat kami doon nakatakip ng tenga, tapos nagkakabisado. Tinitry namin yung kung saan namin titigil yung saan kami mag-stop, saan kami magtataas sa boses, magdadaw, mga gano'n. Kami nakatakip talaga ng tapos paulit-ulit lang namin binabasa. Tapos ang problema nyo, kailangan nyo isakto ng 5 minutes. Totoo. Ay, nakakamiss yung mga ganyang bagay, Pero like parang, kasi may mga ganitong scenario na right after ng middle school, sa college, it is not a competition na, parang it's a commitment na to the country.
Like, may ganun ka ba naramdaman? Even if hindi ka naging masyadong exposed ngayon, nung college days mo sa, sa Mm. journalism. Na parang, Si- ay, hindi na competition tong kapagiging campus journalist. Though, visible pa rin, may mga contest pa rin, pero most likely, yung mga mm. pinoproduce nyo, para na sa bayan, ganun. Hindi ako sumali sa mga ganun, to be honest. Oh. Yeah, during college, kasi yun siguro yung downfall, kasi sobrang, di naman sa pinipressure ka ng parents, pero pressure ka itself sa pag-aaral, since, ewan ko, pero, iba kasi yung pace sa amin eh, since, ayun nga, wala nga din kaming pahinga throughout the parang ang pahinga lang namin 1 week, ganun. And then, wala kaming vacation, like mga 1 month Lakas- vacation, nakakaingit talaga yan eh. Ramdam kita noon. Totoo. Mga runs, Oo, mga rents ko. Like, ang pahinga Pero mo at lang, hindi ka pa nga makapagpahinga ng 1 week na yun eh, kasi enrollment din Mm. yun, ganun. So, Mm. parang wala ka talagang pahinga, tuloy-tuloy. So, ewan ko, dun lang din siguro nauubos. At saka parang hindi ka na makaka-side quest nung time na yun. So, yung pinili mong kurso noon, yun talaga yung kumain ng oras mo. Yeah. Mm. Okay. Which is, syempre, kailangan sabihin. Ano which is, ano ba? yung course, yung program. Yung course. Yung undergrad mo. I am a mechanical engineering graduate. Yeah. Eto, kasi based sa mo, di ba, parang more on creatives, production, tas biglang napunta sa mga ganitong mechanical na yan. Paano ka tumawid doon? Paano ba? Hindi, naman kasi, kumbaga parang, mahilig talaga ako sa math during junior high. Ay, Since elementary type, tas junior high. ang swerte naman ng katabi mo. Mahilig, swear, like sabi ko, bigyan niyo na sa akin lahat. Like parang, alam mo yun, ayokong gumising ng gagawa ng mga sentences, English sentences, tapos may mga minimum pa na minimum 500 words. Ay, wag na. Mas gusto ko na lang pagkagising ko, magsosolve na lang ako. Uy, sana ayun naman ang iniiwasan ko talaga, mga numbers. And then, dun siya na-hunt na parang, bakit hindi accountancy since number naman? Wala. Mahilig din, ano ba yun? Dami ko naman hilig. Pero yun, sa science, ng mga science investigatory project, alam mo yun, mga dati. May mga capstone. Since parang part kami ng star section dating grade 7. So, from grade 7 to parang from grade 7 to grade 10, parang sanay ka na gumawa ng research, ng capstone, gano'n. Yeah. So, doon na siya na doon nag-start talaga. Ano mga ginagawa nyo doon? Like parang mga makina ba? Ganyan? Electric something? Robot? Very broad, Or broad mechanical lang siya? engineering. Yeah, sobra. Hindi lang yung mechanical itself kung paano, hindi namin kinakalikot. Hindi kami mekaniko, okay? Oo, kasi minsan pag sinasabi, ay, mechanical engineering ka? Paggawa nga nung Like, I got time. yung generator namin. Washing machine, kaya mo ba kayo? Ganun. So, hindi po kami mekaniko, okay? Yeah. We're understanding the mechanics itself, the science behind it, mga nangyayari doon. Oo. So, kumbaga parang may blueprint para magawa yung isang bagay. Yeah. Blueprint. Okay. Na sobrang sakit sa mata. Yeah. And then, syempre, na-graduate na, ganyan. Ano masasabi mo na parang na-survive mo ang 5 ba? O 4? Roughly 4 and a half.
ata. Oh. Roughly. Kasalanan to ng thesis. Ay, ang dami may kasalanan. Pero yun. Mm, Okay. mm. So anong parang naging tip mo sa sarili mo, like ano yung naging susi, ayun, para makasurvive ka ng maduguan dito sa program or sa pinagtapusan mong kurso? Come again? Like ano yung naging susi? No, ano yung mga Naging naging susi. mga naging ano mo Mm, sikreto na para makasurvive ka? ano ba? Hindi Kasi pag matulog? sa engineering, parang parte naman na yun kahit anong program no? Pero, yeah, when it comes to Oo. engineering, parang siguro, sa amin kasi, kung magugulat kayo sa school namin, lalong-lalo na sa program namin, Mm. pagpatak yun ng first year, second year, ay, may mga ano pa yan. May mga regular pa yan. Pagdating mo ng third year, wala nang regular dyan. Oo. Hindi dahil binagsak ka o napagsak ka, pero sa school namin, dahil naubusan kang makakuha ng mismong subject, course subject, ganun. Oo, nagkakaubusan. Ay, units nyo? Oh my God. Bakit? Ganun. Di ba ano kayo? Private? Yeah, ganun. May mga ganun din bang scenario sa private? Oh my God. May ganun na scenario sa amin. So, kapag kailangan mong, pag magpapa-open ka ng, ng course subject na yun, kailangan more than 15 kayo or 20 Oh. para maka-open ng bagong section. Para mga ganun. Eh, minsan, hindi sumasapat. So, ayun. Like, parang sortihan lang din talaga. Ganun. Oo. Ikaw naman, nakakahabol ka lagi sa cut-off. Oo, maaga ako lagi. Yes. Ano ba enrollment nyo ngayon? Face-to-face pa rin or sa portal na lang? Dati minsan, hindi, face-to-face talaga kami. Para mapapaayos mo pa ng dati. Para mapaayos mo pa ng Siyempre pag online, sobrang tagal sa online eh. Aantayin mo pa. Rush pa, oo. Oo. May time ka pa ba nun? Parang na. gala-gala? Ayun na nga. Huwag niyo ako i-judge, okay? Oo, di ka namin i-judge. Don't Kasi worry. shout out yung founder namin ng Judger dyan. Yung ex mo. Ex mo. Sabi na, kubaw lang yung alam kong puntahan. Tapos, Shout out sa'yo. And then, hindi, kasi lagi akong binabash neto. Hindi pa daw ako nakakapunta ng Binondo dati. Pero magagawa ko, pagkapasok ko ng school, after ng class, kain lang kami sa SM Manila. Tapos, uwi na. oo. Tatambay ako dun lang sa mga coffee shop sa around sa Cubao, ganun. Ayun yung buhay ko. Ay, hindi ko alam yung Makati, hindi ko alam kung anong gagawin, anong sasakyan, unless mag-grab or like mag-aangkas, mga ganun. Ito ba? Hindi na-judge ako niyan. Din sa ganon? Wag mo ako i-judge. Parang i-judge mo na ako. Hindi ka nila-judge kasi ako nga di ba? Wala din akong idea sa mga ganyan. So, kumbaga, fix ka lang sa bahay, tabi-tabi, tapos around campus. And then, pumasok ito. Sino ba yan? San ka na ba dinala niyan? Wala, sa intro lang din ako nilabas niyan eh. Sa intro lang din ako dinate niyan. Ano ba yan? Oo. Hindi na lumabas sa longga. Oo nga. Parang na, 'di ba? Parang city, naman, province, 'di ba? Pero speaking of Papa Ball, iba din yung friendship niyo, ah. Di ko rin alam kung ba't ko naging kaibigan yan eh. Actually, di namin alam when it started talaga. Oo. Parang nyo nakuha kiliti ng bawat isa? Like parang knowing Papa Ball more on yan. Bardaguluhan. Tapos ikaw more on 'di ba? Oo. Siguro dahil na din sa pagiging opposite nung namin, mga traits namin.
Di ba minsan kapag opposite mga traits, parang, ay, magka-clash kami Parang nito. naalala ko yun. Oo. Pero Naalala ko yung kasi, pagbubusan nyo ng between. Oo, Go. totoo. Oo, pero ewan ko, siguro nagba-balance lang din kami Oo. ng traits, ganun. Nang hindi namin ino-overanalyze yung mga bagay-bagay. Kumbaga go with the flow, ganun. And even sa pagmamanage, okay naman. Yung pag nag-usap kami when it comes to managing, nag-flow lang talaga. Hindi naman kami nagka-clash. So, sa ganun. Paano ba maging Yeah. kaibigan si Kageyama? Ayan. Paano ka bang maging kaibigan? Ganyan. Ano ba? Parang friendly naman ako. Hindi lang talaga halata. Kasi kung titingnan ng mga tao, parang ang maano nila parang mga kasama mo lagi, yung mga shorty, ganyan. Parang Grabe. broski, ganyan. Pero pag nakilala ka nila ng bonggang-bongga, hindi pala ganun. Kaya mo din makipagsabayan sa lansangan. Kaya So, paano naman. mo nagagawa yun? How do you adjust in different circles, no, ganyan? Parang di naman ako nag-adjust. Kumbaga more likely na parang you just need to adapt on the system. Kumbaga parang eto hindi naman sila mag-adjust kung sino sila eh. Parang gano'n. Ako naman I don't usually judge people dahil sa mga character nila, gano'n. Pero well it depends on kapag di ko na nafe-feel na comfortable ako or may mga nababastos na something like that, gano'n. So parang doon ako nag-stop communicating to people. Mabilis kang ma-turn off pag sa mga things na ayaw mo, gano'n. Mabilis lang siguro ako sumuko. Oo. Okay, oo. Pero hindi ka naman parang ayun, you can still manage for example, the temper, ganyan. You can still manage it naman. Oo, di ka naman nila makikita nagda-dragon at di ko ma-imagine. Talaga ba? Ayun, oo. Pero hindi pa yun yung I believe hindi yun yung pinaka-extend. Hindi naman. Kumbaga, you love taking it, parang chill lang, ganun. I mean, hindi naman ganong chill, but you want to take it not to the highest level, ganun. yeah. Lang, ganun. Tapos okay. Siguro pinagkaiba namin kay Papa Ball ay very calm siya in a way. And then he knows how to handle on that kind of situation. But for me, na ma-manage, no, hindi naman, to be honest, laging na ma-manage yung temper, but hindi ko siya dapat ipakita sa mga taong ganon. Yeah. Because, syempre, ako kasi, highest form ko yung respect. So, if you don't respect me at all, ganon, parang okay, parang irerespeto pa rin kita as tao na lang. Pero, as in professional way, gano'n. Oo. So, kumbaga, deadma, gano'n. Baka, parang, ako din naniniwala ako na gano'n na parang, ang pinakamabigat na galit is yung parang, hindi ka na niya pinapansin or nagmamatter siya sa'yo, gano'n. Okay. So, okay na tayo sa kaibigan. Sa bahay naman, no? Paano sino si Alter sa bahay? Ako yung panganay. Ako yung panganay. Okay. Dalawa na kami magkapatid. And I do usually manage all the finances sa bahay. So, more likely, ako yung, paano ba? Hindi kasi nanay ko nasa ibang bansa. So, shoutout sa nanay ko. So, okay. Yeah. So, kasama mo ang kapatid mo. Yeah, kasama ko kapatid ko and then yung lola ko. And then yung tatay namin,
Wala. Okay, wag na yan. Yeah. Sa mga kabilang bahay. Toot! Eto, kasi nagugulat na lang ako sa'yo. Like parang linggo-linggo, nasa ibang lugar ka. Nasa Vigan, nasa Tarlac, nasa Cavite, Ay, nasa Cubao. Ano, ang dami ng bahay Anong meron? Hindi ko ba nahahapo? More sa fam lang yun. Sa fam. And then sa friends. Mm, yeah. So, paano yun kapag nagkaya? Like, parang, ako kasi, may trait ako na parang, matagal akong kumilos. Parang hinahanap ko yung wish ko na mag-goat. Pero ikaw, once na nagsabi sa'yo na, punta tayo sa ganito, parang ready ka anytime, ganon. Hindi naman. Hindi talaga. Swear. Oo. Yung Pero may dito na yun? Iba Hindi, Batangas yun? ata, di ba? May Natanggos pa ba? Ay, hala. Hindi lang kasi ko parang feel ko nakakahapo yung ganun. Pero you can handle that, ganun. Pero ang ano nyo talaga, parang ang mainstay nyo, around Metro talaga. Metro and Cavite. Usually. Oo. Yeah. Ginagawa pa kapit bahay. Oh, ito yung sa Tarlac kasi, recently kasi, lagi kami pumupunta doon. Kasi nga, kakapanganak lang ng ang pinsan ko. So, like, yeah. Nag-travel kami ng cousin ko papunta doon. Okay. So, ganun pala yun, yung ano nyo. Kaya basta mga ako kung saan ka nakakarating ng ano. Kada linggo, ganyan. Eto, paano naman kayo mag-bonding ng kapatid mo? Like, ini-imagine ko yun kasi, tama ba? Parehas na kayong lalaki, di ba? Parehas naman. Oo. So, paano mo siya ina-approach ganyan? I mean, simula kasi ng diba, bata. Go. Kasi, Kasi di ba kapag yung mga boys sometimes, hindi sila masyadong walkathon. I mean, ma-talk like parang sa bahay, they can have their own space. Okay na sila doon, ganyan. Walang masyadong chika-chika, ganyan. Knowing na parehas kayo na lalaki, ganyan, and I believe most of the time parang, di ba, napaposes na rin natin yung mga ganong characteristic. Kayo, paano kayo mag-bonding, ganyan, nakakapag-deep talks ba kayo, ganyan, kahit madalang, ganyan, minsanan. More baldagulan lang Ay, pero yeah, hindi kasi dati, nung bata ako, anong pinanganak to, wala talaga ako sa kanila. So parang I've stayed in province that time. Since sa mother side kasi namin, there's this tradition na kapag elementary ka, hanggang matapos mo elementary, dapat nandun mo sa bahay ng lola namin. So, na-stop yun, yung tradition na yun sa akin. And hindi na nagaya sa akin yung kapatid ko. So, yung namin, hindi talaga kami close, gano'n. Pero, knowing sa mother side kasi, very close kaming magpipinsan. So, yung traits na gano'n na parang very loving sa family, gano'n. So, like, na manage naman namin magkapatid yun. Kung mga parang wala namang sa amin. Wala namang hiyaan, wala namang kasi, syempre, dalawa na nga lang kami. Hindi mo ba kayo magkakasundo, di ba? Oo, dalawa. Parang wala kang choice. Minsan wala kang din choice kahit sakit sa ulo, mga ganyan. Wala kang choice kundi kausapin, wala kang choice kundi yeah. So ngayong parang malaki ang distansya nyo sa mother nyo, no? So para ikaw ang tumatayo sa kanilang support, no? So paano mo siya hinahandle, no? Yeah, mahirap kasi
start na nawala yung mama namin pupunta sa ibang bansa. Parang Hmm. grade 10? Grade 10. Kakatapos ng grade Yan 10. tagal na. Ganun. Sobrang tagal na. Pero Parang umuwi naman umuwi siya ng naman graduation siya. ko. Hindi. Okay, Umuwi okay, lang siya okay. ng graduation ko. Yun lang. Okay. So, like, growing up, parang, sa ibang lugar din ako nag-senior high, not here. So, ang ginagawa ko Oo. doon, since nandito pa yung father ko. Ang ginagawa ko na lang doon, umuwi ako every week. Imagine, Oo. every week umuwi ako. Gano'n ba kalala yung ano nun, mga traffic dati, mga siksikan sa Ay, bus. wala. Di pa uso yung ano, di ba? Ang grabe, di pa uso yung carousel nun. Just to like, bond with my brother. Like, lagi kami kumakain, food buddy ko yun. Tapos ngayon, hindi na niya ako Oh. sinasama. Ay, nagtampo. Yeah, yun. Ano yung mga moments naman parang kasi 'di ba pag ano na, pag on the adolescence ganyan, nakikita mo at naiintindihan mo naman yung mga like yun nga na parang hindi na nga he's building his own life gano'n. Like madalang na lang kayo mag-bonding yung sa yun sa pagkain ganyan. Sa pagkain? Oo. I mean, 'di ba pag sa nanay, like sinasabi nila na parang nare-realize na nila na lumalaki na 'yung anak nila kapag ayun nga, hindi na masyadong tumatabi sa kanila sa bed, ganyan. Hindi na nila masyadong nakakasama para most of the time he is outgoer, ganyan, doing his own thing, gano'n. Ikaw naman as a kuya, 'di ba, parang naramdaman mo din 'yun sa kapatid mo. Siyempre knowing na parang sa paglaki niya, nakasubaybay ka din sa kanya. Subaybayan mo din siya. Paano ba? Hindi rin kasi kami masyadong nagkikita lagi dati. Lalo na nung college days ko kasi nung college ko, dito siya sa Cavite. And ako naman nasa city. So, ayun. Doon, minsan pag umuwi ako tapos di ako sinasabayin kumain, ayun, medyo magtatampo ako kasi. Pero alam mo naman, doon kasi siya nasanay, mga ganon. Minsan, magluluto siya ng para sa sarili niya lang, mga ganon. Doon ako magtatampo na, parang dito ako kapatid mo, tapos di mo ako lulutuan. Hindi mo ako sasama sa luto. Minsan, mga ganon na chance na nagtatampo. Parang ganon. Ayun, pero ano yun naman, nga, nare-realize mo na parang part na yun ng pag-grow niya na as a adult. Oo, part na rin. Okay. Laging nasa labas, mga ganun. Outgoer din siya. Oo. Mas malala sa akin, to be honest. Pero ngayon, kaya siya lagi nasa labas kasi more sa sports talaga. Doon naman nabaling ang kanyang ano. Okay. Di nakakasama mo din siya maglaro, di ba parang recreational mo din ng sport, ang badminton, di ba? Iba kami liking sa sports. Ano siya? Ano ang kanyang expertise? Ngayon, sa soccer. Ay, soccer. Oo. May lumunod dati ng soccer. No, Pero madalang soccer din naman siya. Oo, wow. Ito na, syempre, bago tayo magkaroon ng kaunting break, ayan. Sa usapin ng puso, figuratively. Oh my God, parang ano kaniyang tanongin ito. Kanina pa ako na kinakabahan talaga. Hindi ko alam. Ayun, kamusta ang puso ni Alter ngayon? Ngayon, okay naman. Oo, okay naman. Oo. Parang nasa part din ba siya ng priority mo or hindi gaano? Or not at all? Kumbaga parang if hindi naman kasi ako nagko-close door, parang gano'n. Kumbaga if like someone's gonna stay, someone's like, okay, I will gonna stay too. Gano'n. Pero hindi dahil like parang dahil
decision niya na magstay. Kaya parang Mm. nahawaan lang ako. Parang ganun. Like, it's more likely na parang, I would stay. Parang ganun din. Okay. So, Yeah. ano ba yung parang ano mo, may standards ka ba na sinusunod or paano mo nasasabi na eto'y para sa akin, ganyan. Siya na to. Mm. More on sa emotional capacity. Oh. At saka, paano ba? Kung paano siguro nila dalhin yung sarili nila. More on sa mga independent person. Ako na huhumaling. Ganun. Oh, so Yeah. ano ka sa mga tawag dito, yung mga people na kayang dalhin yung, I mean, hindi naman na ano, parang kaya nilang dalhin yung sarili nila in a way na they can always stood up, ganun. Like, kumbaga, they know how to handle Things. themselves. Oh, Yeah. okay. More like, Mm-mm. yeah. Pero And paano then, mo naman, go. paano? Hindi mamaya na Dagdag yun. din, IQ, syempre. Ay, mabilis ka ma-in love sa mga mga brainy. Hindi lang din naman sa ganun. Pero, like, sabihin natin na, kumbaga, maalam ka lang din naman sa mga bagay-bagay, mga ganun. And then, wag yung mga hindi maano sa kasalukuyan na nangyayari sa bansa, mga ganun. Yung mga walang pakialam sa ganun. Ayaw ko na mga ganun. Apolitical ganun. Like parang wala siyang iniisip ng okay. Come again? Come again, Kay? I mean, ha? Ano yun? Come again? Sabi ko parang, kumbaga, apolitical. No, it's not a political. It's kind of like, it's my ick now pag hindi sila maano sa bansa o like sa mga nangyayari sa bansa. Ganun. Okay. Like, Gets. Yeah, ick sure. Okay. So, parang, yun din yung isa sa mga plus points, di ba? Plus points yun, yung may mga say sa gano'n. Oo. Siyempre naman, di ba? At naapektuhan din naman sila in the first place, ganyan. Gusto mo yung mga madadaldao? Talks a lot. Depends. Yeah, depends. Okay. So sa relationship, ano yung parang lagi mong lesson or learnings na lagi mo na ngayong ina-apply sa sarili mo whenever you are ready to take it in the deeper level or manner? Like, may dadating man, di ba? Siguro pinaka-big lesson ko sa love is kailangan mas maging secure ka muna sa sarili mo bago ka pumasok dun. You know your worth. Yun siguro yung pinaka-biggest lesson ko. Since before kasi, I usually give it all. And then like, kahit walang ibigay, ganun, kahit walang ibigay pabalik, I don't usually demand to people. But right now, parang I'm more like secure to myself na if you're not gonna give back anything, like, it's okay, but I don't usually give a lot. Parang ganun. Kumbaga, I know how to have like discipline to myself. Or like more on kailangan respetuhin mo din yung sarili mo. Parang gano'n. Oo. So, naranasan mo na din talagang maubos metaphorically, ganyan, sa pagmamahal. Then, doon ka din nagsimulang ma-realize na, it's not good na laging gano'n. Okay. So, paano ka nag-regain nun? Like, nag-rebuild ng sarili mo from kasi start ka sa zero nun.
Yeah. Oh, sobrang hirap nun. Yes. Oh, yeah. Whew. Yeah, sobrang hirap nun. Lalo na kung kumbaga parang nakadepend ka na rin sa person. Or like, Oo. that person na parang dun mo unang Naranasan. nalaman na, you should Oo. love yourself, ganito, ganyan. Oo. And then, suddenly, parang masisira lahat, and then, you're not, kumbaga parang, mas maganda pa Settle rin ka na. talaga, mas Mm. maganda pa rin talaga if ikaw Mm. yung magbibuild ng sarili mo. Kasi, Mm. may umalis man na wala, buo ka. Parang ganun. Mm. Mahirap siya, pero nakaya naman. Yes. And now, parang, ano na siya, parang, it's all in the past. Okay na. Yeah. Ganyan. Totoo. Sa buhay naman, sa kabila ng journey mo, ganyan, pinagdaanan mo, ano yung isang lesson na palagi mong pinangahawakan saan ka man dalhin ng panahon? Paano ba? Dati kasi, umiyak ako sa, yung team leader sa church. Mm. Oh, yeah. Ganun. Umiyak ako. And then like parang, more in like parang nung mga time kasi nun, I always tend to like feel everything Mm. na on the negative side, ganun. Mm. Like parang I don't usually valued yung mga progress and stuff. And Mm. then one thing na parang lagi kong dinadala sa sarili ko, ganun, na even if everything parang mag-downfall man ng lahat, parang ganun, I don't usually lose hope. Yeah. Parang there's always a hope na in myself na it will be better, you know. You're gonna go back on track. Ganun. So, yeah, always find a way na parang maging positive ka. Kasi parang yung sa sinabi ni Bruce Lee na wag mong sasabihan na masama yung sarili mo kasi yung katawan mo na-absorb ng katawan mo pero hindi niya naiintindihan kung anong energy yon, kung anong negative energy yon. So ang mangyayari parang yung sinasabi nila na kung ano yung namamanifest mo o like lagi mong iniisip, yun yung mangyayari, parang ganun. Yeah, so parang I started to always find a positive side. Kung parang in every downfall, kumbaga, show me how good it can get after this. Parang ganun. Oh, okay. Ako na, parang ang meaningful no na kasi ang hirap din i-imply in the long run. Pero in the long run, masasanay ka na, ayun, it will be alright, ganyan. Magiging okay din ang lahat. Ganon. Wow. Anyways, ayan, babalik kami mga kaibigan. Walang kakalas dahil mas marami pa tayong exciting na. Ba't hanggang ngayon kinakabahan ako? Bakit? Hindi ko alam. Parang kahapon ko pa Hindi ikaw yan, iniisip. Carol. Nakapanood mo ako gabi-gabi. Hindi ako ganito. Ayan. Anyway, so babalik po kami pagkalipas ng ilang mga paalala. Magandang gabi mga kaibigan. Sa gitna ng matinding problema sa trapiko at transportasyon, sunod-sunod ang malalaking infrastructure projects ng pamahalaan na layuning baguhin ang paraan ng paggalaw ng mga tao at produkto sa bansa. Pero sa kabila ng mga plano, nananatili ang tanong, nasaan na ba tayo sa aktual na progreso? Isa sa pinakamalaking proyekto ay ang North-South Commuter Railway or NSCR, isang humigit kumulang 147 kilometer railway na magdurugtong mula sa Clark sa bayan ng Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna.
Layunin nitong paikliin ang biyahe mula probinsya papuntang Metro Manila mula ilang oras ay magiging halos 1 oras na lamang. Pero sa kasalukuyan, humaharap ito sa matagal ng problema tulad ng right-of-way acquisition, relocation ng mga informal settler at ilang mga pagkakaantala ng konstruksyon na nakakaapekto sa schedule ng proyekto. Kasabay nito, isinasagawa rin ng Metro Manila Subway ang kauna-unahang underground railway system sa bansa. Tatakbo ito mula Valenzuela hanggang Naiya at inaasahang makakatulong sa pagbawas ng matinding traffic sa Metro Manila. Pero hindi rin biro ang hamon dito. Kabilang ang pagiging flood-prone ng Metro Manila, ang komplikadong engineering requirements ng underground construction at ang mataas na gastos at technical risk ng proyekto. Sa mga kalsada naman, patuloy ang pagde-develop ng mga bypass at expressway projects tulad ng NLEX, SLEX Connector Road at CALAX or Cavite Laguna Expressway. Layo rin ito magbigay ng mas mabilis na ruta para sa mga motorista at logistics at bawasan ng traffic sa pangunahing highway. Gayunpaman, kapalit nito ang patuloy na issue ng toll cost at pagkakaantala sa land acquisition. Kasabay rin ng mga planong ito ang New Manila International Airport sa Bulacan na nakikitang magiging pangunahing aviation hub ng bansa sa hinaharap at posibleng mag-decongest sa NAIA. Pero may mga isyong kinaharap ito tulad ng environmental concerns, epekto sa reclamation sa paligid at ang lawak at tagal ng konstruksyon bago ito ganap na magamit. Sa kabuuan, malinaw na malalaki at ambisyoso ang proyektong ito, pero hindi rin may kakailan ang mga balakid na paulit-ulit na lumilitaw. Tulad ng right-of-way issues, mabagal na proseso ng pag-aproba, komplikadong koordinasyon ng mga ahensya at mga usapin ng transparency at posibleng irregularidad sa ilang mga nakaraang proyekto ng gobyerno. Kitang-kita naman natin yan nang pumutok ang flood control projects at ilang mga pagawaing pampubliko ng DPWH. Ang hamon ay hindi lang ang pagpapatayo ng mga proyekto, kundi ang pagpapatupad nito ng mas mabilis, mas maayos at mas malinaw sa publiko. Sa huli, ang mga proyekto ay hindi lang sukatan ng ganda at plano, kundi kakayahan ng sistema na maihatid ang tunay ng pagbabago sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. At yan po ang usapang nangsangan. Ako po si Carol. Tandaan kaibigan, kaakibat ng K-alaman ang paninindigan sa K-totohanan para sa mabungang K-nabukasan. Yan, nagbabalik tayo. Hello mga kaibigan na hindi kumalas. Ramdam na ramdam ko talaga yung kaba ko ngayon. No? I mean, yung kamay ko ngayon, promise. Hindi ako nangyayaro. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam. Kasi parang, yun nga, yung way ko nga, diba, na parang, di ba kanina, nakikita mo nga yung mga post ko, parang nahiya ako. Parang ganun din dito, kaya hindi ko din alam. But anyways, ito na nga, darating na tayo sa punto ng pagsagot sa mga sizzling questions. Ayan, ready na ba? Ready na. Okay, eto, fresh na fresh. Career or love life? Ay, pinapili sa dalawa. Ay, bakit? Both? Career ng love life. Pero naman, career kasi meron na ako nung, love life kasi meron na ako nung isa. Truth or peace of mind? Come again? Truth or peace of mind? Truth. Okay. Fame or privacy? Privacy. One mistake you'd erase or one lesson you'd keep? One lesson I can keep. Okay. Head or heart? Ay, ang tricky ah. No. Head. Okay. Stay or walk away? Stay. Okay. Forgive or forget?
Forgive. Comfort zone or risky opportunity? Risky opportunity. Say it now or regret it later. Say it now. Be liked or be respected? Be respected. Siyempre. Ayun. So for the past 6 years, syempre may tradition tayo dito at naging mission na din ng programa natin na yung mga nakakausap natin sa ere, yung mga nagko-comment sa atin ay mababalikan nila ito no kung kailan man nila gusto a year from now. So makikita natin yung archives nito sa meron tayong archives no sa mga sa library natin na Rated K-Roll. So ngayon dadako na tayo dito sa tinatawag nating the diary round. So ang gagawin natin dito would be yung sarili mo 10 years from now, pagbabalikan niya to, ano yung gusto niya or mong marinig, no? Pag binalikan niya itong video na ito. So, ayan, ako muna yung mag-exit Ay, sa ating grabe. palatutunan para kausapin mo May siya. one. 10 Parang years kinabahan ako dito ah. from now. Ayan, naiwan mo na kita dyan. Ano to? Solo na to ah. Yeah, paano ba? Paano pag nabalikan mo to 10 years from now? Siguro, I would say na I hope you're living your dream. I hope hindi ka nagsisi sa mga desisyon na ginawa mo sa mga panahon na yan. And I hope you've learned your lesson sa mga mistake na nagawa mo at magagawa mo during those 10 years. And just remember na don't lose hope. Always put yourself to God. And dahil alam mo na, mahirap kapag wala siya sa tabi mo. Mahirap kapag wala kang connection sa kanya. So, kahit ano mangyari, always put yourself into Him. And, yeah, sobrang proud ako sa'yo. And, just remember na just focus on what you're doing. And, alam ko naman na kung may mga gusto ko pang mangyari, gusto ko pang ma-achieve to life, you always just pray for it. Always manifest it to God. Alam kong matutupad yun. And on your love life, just take it slow, okay? And sana kung saan ka man dalhin ng pag-ibig na namumuo ngayon, sana natuto ka sa mga mangyayari. Sana yun pa rin yung kasama mo 10 years from now. And I hope on your career and on 10 years, sana naman may naambag ka na sa pamilya. Ay, joke. Pero yeah, sana nag-give back mo na si mama and nabigyan mo ng magandang buhay si mama and your brother. And yeah, ano ba? Huwag mo masyadong pressure yung sarili mo sa mga bagay-bagay. Always remember na darating ka dyan. Alam ko na minsan you always try to push yourself para dun ka na makapag-focus sa mga gagawin mo. But I hope na take it slow mo din yung mga bagay-bagay. Namnamin mo yung mga success na meron ka. At sana hindi mo disregard yung mga small wins na meron ka over dun sa mataas. And I hope na nag-growth ka na
syempre 10 years na yun, tapos ngayon, hindi ka pa rin, ganyan ka pa rin, nakakaya pag But yeah, I hope you fulfill also most of your dreams, not just in engineering field, but on the other side, kung saan gusto ng puso mo, and then desire ng puso mo. And I hope one day, or like during that year, those 10 years, as nagawa mo man lang siya kahit isang beses. You know? And I don't focus on just working, but also on living. Siyempre, matanda ka na nun. Ilang taon ka na ba na nun? Sana naman may mga nagawa ka ng babaunin sa buhay mo. And just always remember na never akong na-disappoint sa'yo. Yun. Yun lang. Balik ka na, Aaron. Ay, grabe naman yun. Grabe. Diba? And, Yeah. syempre, pag binalikan mo yan, parang, oh my God, grabe. Sobrang sweet ng ng self ko way back. Way back. Wala daw iiyak. Walang iyak. Ay, ngayon, ang natutunan ko naman ay talagang sa ating episode for tonight ay dapat talagang i-build up mo yung sarili mo to be one, no? Na parang kahit pumasok ka sa isang relationship or kahit saan ka dalhin ng opportunity, you must stay in your principles, ganun. Huwag mo nga hayaang mawala yung sarili mo, ayun. And you must fulfill the needs of yourself, specifically emotional needs. Ayan. At huwag natin siyang iasa mostly yung pinakamalaking parte niya sa ibang tao. Kasi tayo lang din ang makaka-sustain nun in the long run. Ayan. Thank you for reminding me, Alter, of that, that lesson na isa din sa mga magiging susi sa atin para maging fulfill sa buhay. Wow. Wow. Pero grabe talaga yung kinikam ako, Hanggang Ay, ngayon, eto, tapos isa na. dito. Sa stat. Promise, siguro dahil, ayun nga, tawag dito, isa din kasi ikaw sa mga nilolook up ko na parang, ang hirap, parang, syempre nabibiro naman kita, pero parang ang hirap maging, too much, alam mo yun, too much, what do you call that? Yung balasupas ka. Parang hindi kaya ng personality ko na bunutin ka araw-araw. Ganun. Ang mga dog show. Kaya kanina pa rin ako kinakabahan. Ganyan. Ramdam naman sa pag-stutter ko, most of the time. But anyway, ayun, I'll go. Anyways. Ayun. Ayun, anyways, thank you so much for being here tonight and sobrang kulay ng kwento, so inspiring na share mo sa amin ngayong gabi. Anything to promote nga pala? So, magkakaroon kami ng act na co-DJ natin and I hope ay maging successful at magawa na siya. Ano na ba ang proseso? Ano na ba? Like, start na kami mag-script reading and we're still finalizing those lines. So, yun. Ano ba to? Maghahanda ba kami ng tissue? Abangan nyo, it's another alter ego of Kageyama. Yeah. Akala ko yung alam mo yung na-miss ko dun sa video mo, yung sinasagot mo yung babae sa TikTok. What? Di ba sinasunod natin? Meron ba yun? Ha? Wala naririnig?
Ayun, thank you so much for tonight. Thank you. Thank you for Ayun having na. me here. Yeah. Yes, and yun na nga, asan na ba tayo? Yun na nga, maraming salamat sa biglang ganun, parang ano lang, natural lang. Maraming salamat sa pagsama sa ating makulay na kwentuhan. Balikan ang mga paborito mong eksena sa Rated Carol at iba pang mga digital contents natin sa YouTube channel. Ayan, thank you so much RRS pa rin, still fresh pa rin sa feels ko na on our fourth day talagang yung feels natin nandito pa din. Oh my God. Talaga ba? Our case airing Oh my ng God. RRS. Who would have thought, diba? Ako pa rin po ang kanyang kaibigang si Carol hanggang sa susunod na edisyon na nag-iisang magazine talk show sa RPW. Ito ang Rated Carol at non-stop pa rin ang ating tambayan sa RPW radio station 99.3 kung saan dito masaya.